Bago tayo mag-umpisa sa atong istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, baka sa parehong oras na pinapanood mo ito, may isang taong katulad ni Stella na tahimik lang na lumalaban sa buhay, hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinipili niyang maging mabuti kahit paulit-ulit siyang sinusubok ng mundo. Sa bayan ng San Isidro, may isang dalagang kilala sa pagiging tahimik, matiyaga at palaging nakangiti kahit halatang pagod na pagod na. Siya si Maristela Abad, pero mas kilala siya ng mga bata bilang Teacher Stella. Hindi siya galing sa mayamang pamilya, wala siyang malaking bahay, wala siyang magarang sasakyan, at wala rin siyang apelyidong kinatatakutan ng mga tao. Ang meron lang siya ay isang lumang shoulder bag na puno ng lesson plan, ilang librong pinaglumaan, at pusong sanay magmahal kahit walang hinihintay na kapalit. Lumaki si Stella sa poder ng kanyang tiyaheng si Benilda matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Ang ina niya ay dating mananahi, samantalang ang ama niya ay tricycle driver. Pareho silang masisipag, ngunit kinapos ang kanilang katawan sa hirap ng buhay. Mula noon, si Tia Benilda na ang tumayong magulang ni Stella. Hindi man ito mayaman, pinalaki niya ang pamangkin sa tamang asal. Stella, madalas sabihin ni Tia Benilda habang naglalabas sila sa likod ng bahay, ang taong walang pera pwedeng yumaman balang araw, pero ang taong walang puso, kahit gaano karami ang pera, mahirap pa rin. Iyon ang laging tumatak sa isip ni Stella. Kaya nang maging guro siya sa pampublikong paaralan, hindi lang pagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat ang ginawa niya. Dinadamayan niya ang mga batang walang baon, inaabutan ng lapis ang walang pambili, at minsan siya pa mismo ang bumibili ng tsinelas para sa batang pumapasok ng nakayapak. Sa maliit na silid-aralan niya sa San Isidro Elementary School, may isang sulok na tinawag niyang Pangarap Corner. Doon niya inilalagay ang mga lumang libro, donated magazines, at ilang drawing materials na binibili niya mula sa sariling sahod. Hindi ito maganda kung ikukumpara sa mga library ng pribadong paaralan, pero para sa mga batang halos walang hawak na libro sa bahay, para na itong kayamanan. Isang hapon, habang malakas ang ulan, nagmamadaling lumabas si Stella ng paaralan bitbit ang 2 karton ng lumang libro. Puno ng putik ang daan at halos wala ng masasakyang tricycle dahil bahana sa kanto. Pinilit niyang buhatin ang mga karton kahit mabigat, ngunit sa pagmamadali niya, nadulas siya. Tumapon ng ilang libro sa gilid ng kalsada at nabasa ng ulan. "Nako, hindi!" sigaw niya, sabay luhod sa basang semento para pulutin ang mga libro. May ilang taong nakakita, ngunit nagpatuloy lang sila sa pagtakbo para makasilong. Habang nanginginig si Stella sa ulan, biglang may tumigil na itim na sasakyan sa tapat niya. Bumaba ang isang lalaking naka-white polo na agad nagbukas ng payong. "Miss, hayaan niyo na ako," sabi nito habang tinutulungan siyang pulutin ang mga libro. Napatingala si Stella. Sa kabila ng ulan, malinaw niyang nakita ang maamong mukha ng lalaki. Matangkad ito, malinis man namit, pero walang yabang sa kilos. Siya si Raviel Loreto, panganay na anak ng mayamang pamilyang Loreto sa San Isidro. "Salamat, pero kaya ko na po," nahihiyang sagot ni Stella. Ngumiti si Raviel. "Mukhang mas mahalaga sa inyo ang mga librong ito kaysa sa sarili niyong mabasa." "Para po ito sa mga estudyante ko. Wala kasi kaming maayos na reading materials." Saglit na tahimik si Raviel. Tinignan niya ang basang karton, ang mga libro halos masira na, at ang gurong nanginginig sa lamig, pero mas alala pa ang gamit ng mga bata kaysa sa sarili niyang kalagayan. Kung ganon, mas lalong hindi natin dapat hayaang masira ang mga ito. Tinulungan niya si Stella na isakay ang mga libro sa sasakyan. Noong una ay tumanggi pa si Stella, ngunit hindi pumayag si Raviel na iwanan siya sa baha. Inihatid niya ito sa lumang bahay ni Tia Benilda at doon nagsimula ang unang pag-uusap nilang hindi inaasahan ng dalaga. "Pasensya na sa abala," sabi ni Stella abang tinatanggap ang karton na may pinto. "Walang abala," sagot ni Raviel. "Actually, ako dapat ang humingi ng pasensya. Matagal na palang may guro sa bayan namin na ganito ang malasakit, ngayon ko lang nalaman."
Napangiti si Stella, pero agad ding umiwas ng tingin. Ordinaryong trabaho lang po ito. Hindi ordinaryo ang ginagawa mong pagmamahal sa mga bata, tugon ni Raviel. Mula noon, paminsan-minsan nang dumadalaw si Raviel sa paaralan. Noong una, nagdadala lang siya ng lumang libro mula sa bodega ng kanilang opisina. Sumunod, nagpaayos siya ng sirang bookshelf. Kalaunan, nagdala na rin siya ng mga upuan, electric fan, at bagong reading materials. Ngunit higit sa material na tulong, ang mas napansin ni Stella ay ang paraan ng pakikitungo ni Raviel sa mga bata. Hindi ito nangingiming maupo sa sahig, magbasa ng kwento, at makipagbiruan sa mga estudyanteng puno ng pawis at alikabok. Sir Raviel, mayaman ba kayo? Tanong minsan ng batang si Luningning habang hawak ang picture book. Napatawa ng mahina si Raviel. Sabi ng iba, pero kung tatanungin mo ako, mas mayaman ang taong maraming kaibigang tulad mo. Napahagi kikang bata. Si Stella naman ay napatingin kay Raviel mula sa kabilang mesa. Doon niya unti-unting naunawaan na hindi lahat ng ipinanganak sa marangyang pamilya ay pare-pareho ang puso. Ngunit hindi naging madali ang paglapit nila sa isa't isa. Sa mansyon ng mga Loreto, matagal nang may sariling plano si Doña Severina Loreto para sa kanyang panganay na anak. Si Severina ay babaeng sanay na sinusunod. Matigas ang muka, matalas ang dila, at para sa kanya ang halaga ng tao ay nasusukat sa lupa, negosyo at koneksyon. Isang public school teacher? Malamig niyang tanong kay Rabiel isang gabi habang kumakain sila sa mahabang dining table. Iyan ang babaeng pinag-aaksayahan mo ng oras? Mabuting tao si Stella, ma. Mahinahong sagot ni Rabiel. Ang kabutihan, hindi pambayad sa utang ng pamilya. Hindi rin yan magpapalago ng negosyo. Nandoon din si Graciel Monteclaro, pinsan ni Rabiel mula sa panig ng kanilang angkan. Maganda, elegante, at laging bihis na parang may pupuntahan party, ngunit likas na mapangmataas. Matagal na niyang inaasahan na siya ang magiging asawa ni Rabiel, hindi dahil mahal niya ito ng tunay, kundi dahil magiging mas matibay ang hawak niya sa pangalan at yaman ng mga Loreto. Baka naman ginagamit ka lang niya, Rabiel, singit ni Graciel habang hinahalo ang kape. Alam mo naman ng mga ganong babae, mabait sa umpisa, tapos biglang may kailangan na palang pera. Mariing ibinaba ni Rabiel ang kutsara. Hindi siya sumigaw, pero mabigat ang boses niya. Huwag niyo siyang husgahan kung hindi niyo siya kilala. Napatingin sa kanya si Severina. Mas kilala ko ang mundo kesa sayo. Ang babaeng walang pinanggalingan, gagawin ang lahat para makapasok sa pamilyang may pangalan. Hindi na sumagot si Rabiel, ngulit sa katahimikang yon, mas tumibay ang desisyon niya. Hindi niya iiwan si Stella dahil lang hindi ito pasado sa panantayan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nagsimulang maramdaman ni Stella ang bigat ng mundo ni Rabiel. Isang araw habang pauwi siya mula palengke, hinarang siya ni Graciel sa labas ng bakery. Ikaw si Stella, hindi ba? Tanong ito, nakataas ang kilay. Opo, kayo po si Ma'am Graciel. Ngumiti si Graciel pero walang init yon. Alam mo, bagay ka naman sa itsura mo. Simple, tahimik, pangkaraniwang babae. Kaya sana alam mo rin kung saan ka dapat lumugar. Hindi agad nakasagot si Stella. Si Rabiel may responsibilidad sa pamilya. Hindi siya pangarap na pwede mong kunin dahil lang kinilig ka sa kabaitan niya. Masakit yun, ngunit hindi nagpakita ng galit si Stella. Huminga siya ng malalim at tahimik na sinabi, hindi ko po kinukuha si Rabiel. Kung may desisyon man siya sa buhay niya, sa kanya po yun. Napangisi si Graciel. Matapang ka rin pala. Hindi po. Pagod lang akong maliitin dahil mahirap ako. Umalis si Stella nang hindi lumilingon, pero nang makarating siya sa bahay, doon bumuhos ang luha niya. Naabutan siya ni Tia Benilda na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang pinamili pero hindi pa nailalapag. Anak, malumanang nasabi ng tiyahin, mahirap magmahal ng taong may pamilyang hindi katanggap. Alam ko po, Tia. Pero mas mahirap pong bitawan ng taong pinaparamdam sa akin na hindi ako maliit. Dumating ang panahon na nagpasisya si Rabiel na pakasalan si Stella. Simple lang ang kasal nila. Walang marangyang reception, walang engranding dekorasyon, at hindi rin dumalo si Doña Severina.
Ngunit narito ang mga batang tinuruan ni Stella, si Tia Benilda, ilang guro, si Mang Odo na matagal ng driver ni Rabiel, at si attorney ni Mesio Palangka, ang matandang abogado ng pamilya Loreto na lihim na humahama sa paninindigan ni Rabiel. Sa araw ng kasal, habang nakatayo sila sa harap ng altar, mahinang bumulong si Rabiel kay Stella. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang buhay natin. Ngumiti si Stella kahit may luha sa mata. Hindi naman madaling buhay ang hiniling ko. Ang gusto ko lang, totoo. Hinawakan ni Rabiel ang kamay niya. Kung ganon, totoo kitang mamahalin habang kaya ko. Pagkatapos ng kasal, hindi sila tumira sa mansyon ng Loreto. Pinili nilang tumira sa lumang bahay malapit sa bayan. Isang bahay na may maliit na hardin, lumang kahoy na bintana, at kusinang laging amoy kape sa umaga. Para kay Stella, yun na ang pinakatahimik na yaman. Tuwing gabi, sabay silang naghahapunan ni Rabiel. Minsan tuyo at kamatis lang ang ulam, minsan naman ay sopas na linuto ni Stella mula sa tirang manok, pero masaya sila. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Stella habang pinapanood si Rabiel na nag-aayos ng sirang gripo. Saan? Nainiwan mo ang komportableng buhay sa mansyon para dito. Tumigil si Rabiel at tumingin sa kanya. Stella, mansyon ang iniwan ko, pero tahanan ang nahanap ko. Sa mga sandaling iyon, naniwala si Stella na kahit marami silang haharaping problema, kakayanin nila basta magkasama sila. Ngunit, sa likod ng katahimikan ng kanilang pagsasana, nagsisimula ng mabuo ang unos sa pamilya Loreto. Si Crisanto Loreto, na kababatang kapatid ni Rabiel, ay palihim na lumulubog sa sugal at maling negosyo. Ginagamit niya ang pera ng kumpanya para bayaran ang sariling bisyo at kapag may problemang lumilitaw, si Rabiel ang sumasalo upang hindi mapahiya ang pamilya. Kuya, saglit lang ito, pakiusap ni Crisanto minsan sa opisina. Mababalik ko rin ang pera. Hindi ito simpleng utang, Crisanto, seryosong sabi ni Rabiel. Pondo ito ng mga trabahador, may mga pamilyang umaasa rito. Irap si Crisanto. Madali para sa iyo magsalita, ikaw ang paborito, ikaw ang magaling, ikaw ang laging tama. Hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa mga taong masasaktan kapag ipinagpatuloy mo ang ginagawa mo. Ngunit hindi nakinig si Crisanto. Sa halip na magbago, mas lalo siyang nagalit sa kuya niya. Hindi niya natanggap na kahit lumayo na si Rabiel sa mansyon at pinili ang simpleng buhay, ito pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga empleyado at kliyente. Samantala, may lihim na pangarap si Rabiel na unti-unti niyang binubuo para kay Stella. Sa tulong ni Attorney Palangka, bumili siya ng ilang maliliit na lote gamit ang sariling ipon, hindi mula sa pondo ng kumpanya o mana ng pamilya. Balak niyang ipatayo roon ang reading center na matagal ng pangarap ni Stella. Sigurado ka bang ayaw mong sabihin muna sa asawa mo? Tanong ni Attorney Palangka habang pinipirmahan ni Rabiel ang dokumento. Ngumiti si Rabiel. Kapag handa na, attorney, gusto kong sorpresahin. Buong buhay niya, siya ang nagbibigay sa iba. Ngayon naman, gusto kong may matanggap siya na bunga ng sariling kabutihan niya. Naroon min si Mang Odon sa labas ng opisina, tahimik na naghihintay. Matagal na niyang kilala si Rabiel at alam niyang bihira ang mayamang kagaya nito na hindi nakakalimot lumingon sa pinanggagalingan ng iba. Sir, sabi ni Mang Odon habang pauwi sila, maswerte po si Ma'am Stella sa inyo. Umiling si Rabiel. Ako ang maswerte sa kanya, Mang Odon. Tinuruan niya akong ang pinakamahalagang maiiwan ng tao, hindi pera, kundi kung paano siya naalala ng mga taong minahal niya. Hindi alam ni Stella ang lahat ng iyon. Ang alam niya lang, masaya siya sa payak nilang buhay. Hindi niya alam na habang nagtuturo siya sa mga data at habang natitiis sa mga panlalait ng pamilyang hindi siya tanggap, may inihahandang kinabukasan si Rabiel para kay Stella. Isang pangarap na hindi lang magpapabago sa buhay niya, kundi magiging sandalan niya sa oras na dumating ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. At sa puntong iyon, tahimik pa ang lahat. Wala pang lamay, wala pang sigawang, "Sa wakas, yayaman na ako!" Wala pang tatlong salitang magpapanginig kay Doña Severina.
mayroon pa lamang isang babaeng nagmamahal ng tapat, isang lalaking handang talikuran ng karangyaan para sa kapayapaan, at isang pamilyang unti-unti nang lumalamon ng inggit, lihim at kasakiman. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, kung ngayon mo lang ito napakinggan o napanood, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa pagpapatuloy ng buhay ni Stella at Rabiel, hindi na lang pagmamahala ng susubukin, kundi ang tibay ng isang pamilya na pilit na tinatago ang kabulukan sa likod ng magarang apelido. Mula sa payapang bahay na pinili ni Stella at Rabiel matapos ang kanilang kasal, tila mas naging malinaw kay Stella ang tunay na anyo ng buhay na pinasok niya. Hindi marangya ang araw-araw nila, ngunit puno iyon ng maliliit na sandaling hindi mabibili ng kahit anong yaman. Tuwing umaga, si Stella ang unang gumigising para magtimpla ng kape at maghanda ng baon. Si Rabiel naman, kahit anak ng mayamang pamilya, ay marunong magsaing, magwalis ng bakuran at magdala ng palanggana kapag may tumutulong gripo sa kusina. Hindi bagay sa iyo ang ganyang trabaho, biro ni Stella isang umaga habang pinapanood ni Rabiel na nagkukumpuni ng sirang bisagra ng pinto. Napatingin si Rabiel sa kanya, may ngiti sa labi. Bakit? Mayaman lang ba ang marunong humawak ng tseke? Hindi ba pwedeng screwdriver din? Napatawa si Stella, ngulit may lambing sa mga mata niya. Ang ibig kong sabihin, sanay ka dati na may gumagawa para sa'yo. Dati iyon, sagot ni Rabiel habang ipinagpapatuloy ang pagkukumpuni. Ngayon, asawa na ako. Mas gusto kong matutong gumawa ng bagay na magpapagaan ng buhay mo. Sa mga sandaling iyon, mas lalong minahal ni Stella ang asawa. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil araw-araw nitong pinipiling maging mabuting tao sa paraang tahimik at totoo. Ngunit habang may liwanag sa tahanan nila, unti-unti namang lumalalim ang dilim sa pamilyang Loreto. Sa mansyon, madalas nang magkasagutan sina Doña Severina at Crisanto. Napansin ng matanda na may mga bayarin hindi nababayaran sa tamang oras, may mga supplier na tumatawag gabi-gabi at may ilang kliyenteng humihingi ng paliwanag tungkol sa mga proyektong naaantala. Sa harap ng ibang tao, pilit pa rin niyang pinapakita ang pagiging makapangyarihan ng pamilyang Loreto. Ngunit sa loob ng saradong pinto, dama niyang may mali. Crisanto, mariing sabi ni Severina isang tanghali sa study room. Bakit may tumatawag sa akin na bangko tungkol sa loan na hindi ko alam? Nakaupo si Crisanto sa sofa, nakabukas ang botones ng polo, halatang puyak at iritable. Ma, maliit na bagay lang iyon. Temporary arrangement lang para sa cash flow ng kumpanya. Cash flow? Ulit ni Severina, naniningkit ang mga mata. Huwag mo akong lolokohin. Hindi ako ipinanganak kahapon. Bumuntong hininga si Crisanto. Kung si Kuya Rabiel ang gumawa niyan, sasabihin mong genius strategy, pero dahil ako, panloloko agad. Tumahimik si Severina. Doon niya unang naramdaman ang pait ng inggit ng kanyang bunsong anak. Matagal na pala nitong dinadala ang bigat ng pagkukumpara kay Rabiel. Sa kabilang banda, si Rabiel ay patuloy na pumapasok sa opisina ng construction firm kahit mas pinili niyang manirahan malayo sa mansyon. Siya pa rin ang hinahanap ng mga empleyado kapag may problemang hindi masagot ni Crisanto. Siya pa rin ang nilalapitan ng mga supplier na hindi mababayaran. At siya pa rin ang tahimik na nag-aayos ng gusot na hindi naman niya ginawa. Isang umaga, pumasok si Selmo Quirante, ang dating tahimik ngunit masusing accountant ng kumpanya, dala ang makapal na folder. Pinagbawisan ng noon ito kahit malamig ang aircon sa opisina. Sir Rabiel, mahinang sabi ni Selmo, may kailangan kayong makita. Tinignan ni Rabiel ang folder. Tungkol saan ito? Sa mga resibo po. May mga purchase order na hindi tugma sa actual materials. May mga pirma rin po ninyo na, sa tingin ko po, hindi kayo ang pumirma.
Dahan-dahang binuksan ni Raviel ang folder. Isa-isang bumungad sa kanya ang mga kopya ng dokumento, mga kontratang may pangalan niya, mga resibong sobrang taas ang halaga, at mga withdrawal na hindi dumaan sa tamang proseso. Habang binabasa niya iyon, bumigat ang dibdib niya. "Sigurado ka ba rito, Selmo?" Tumango ang accountant. "Matagal ko na pong napapansin, pero nang tanungin ko si Sir Crisanto, pinagbantaan niya akong tatanggalin." Napapikit si Raviel. Hindi siya agad nagsalita. Kilala niya ang kapatid niya. Alam niyang mayabang ito, paladesisyon at mahilig gumastos. Ngunit ang gumamit ng peking pirma at pera ng kumpanya ay ibang usapan na. "Wala munang lalabas dito. Ako muna ang kakausapin sa kanya." "Sir, delikado po ito," babala ni Selmo. "Hindi na po ito simpleng pagkakamali." "Tama ka, pero kapatid ko siya. Bibigyan ko siya ng pagkakataong itama ito bago tuluyang masira ang lahat." Kinagabihan, hinintay ni Raviel si Crisanto sa parking area ng opisina. Dumating ito sakay ng mamahaling kotse, may kausap sa telepono at halatang galing sa lugar na hindi pang negosyo. Nang makita ni Raviel, agad nagbago ang ekspresyon nito. "Kailangan nating mag-usap. Hindi ba pwedeng bukas? Pagod ako." "Ngayon." Pumasok sila sa maliit na conference room. Inilapag ni Raviel ang folder sa mesa. Isa-isang linabas ang mga dokumento. Pumutla si Crisanto, ngunit pilit pa ring nagngiti. "Ano ito? Interrogation? Pirma ko ang ginamit mo rito. Kailangan ng kumpanya ng mabilisang approval. Wala ka noon." "Hindi approval ang tawag dito, Crisanto. Falsification ito." Tumigas ang mukha ni Crisanto. "Ayan na naman tayo. Ikaw na naman ang malinis. Ikaw na naman ang tagapagligtas." "Hindi ito tungkol sa ego mo," mariing sabi ni Raviel. "May mga trabahador na hindi nababayaran dahil sa ginagawa mo. May mga proyektong nanganganib bumagsak dahil pinalitan mo ng murang materyales ang dapat gamitin. Ginawa ko yon para mabuhay ang kumpanya." "Hindi. Ginawa mo yon para takpan ang utang mo." Biglang tumahimik si Crisanto. Doon niya natiyak na totoo ang pinakamabigat niyang hinala. "Saan nagpunta ang pera?" tanong ni Raviel. Tumingin sa malayo si Crisanto. "Sa negosyo, sa investment, sa sugal?" Hindi sumagot si Crisanto. Napasandal si Raviel sa upuan, halatang nahihirapan. "Crisanto, makinig ka sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Aayusin natin ito, pero kailangan mong tumigil at umamin." "Umamin?" Mapait na tawa ni Crisanto. "Para ano? Para lalo akong yurakan ni Mama? Para sabihin ng lahat na ikaw na naman ang mabuting anak at ako ang basura? Kapatid kita." "Hindi, kuya. Anino mo ako. Buong buhay ko, anino mo ako." Hindi na nakasagot si Raviel. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang kasalanan ni Crisanto, kundi ang lalim ng galit na matagal na nitong iniipon. Ngunit kahit naawa siya, alam niyang hindi iyon sapat na dahilan para hayaang masira ang buhay ng maraming tao. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, si Stella naman ay patuloy na nagtuturo. Sa tuwing Sabado, ginagamit niya ang bakanteng oras upang magturo ng libreng pagbabasa sa mga anak ng trabahador ng construction firm. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya malapit sa kanilang bahay, naglalatag siya ng banig at doon tinuturuan ang mga batang nahihirapan sa eskwela. Isa sa mga batang laging maagang dumarating ay si Basti, payat, tahimik, at laging may dalang plastik na supot na lalagyan ng tsinelas. Tumigil ito sa pag-aaral dahil kinailangang tumulong sa ama nitong karpintero. Mayroon ding si Luningning, batang babae na laging may tali ang buhok na kulay dilaw at pangarap maging nurse. Kasama rin minsan si Mila Dakuyan, kusinera sa lumang kantin ng kumpanya na nagdadala ng nilagang saba para sa mga bata. "Ma'am Stella," sabi ni Basti isang Sabado,
Kapag marunong na po akong magbasa ng mabilis, pwede na akong bumalik sa school? Lumambot ang mukha ni Stella. Hindi lang pwede, Basti. Dapat. Hindi natatapos ang pangarap dahil lang napahinto ka. Pero wala po kaming pera. Hinawakan ni Stella ang balikat ng bata. Minsan, kailangan muna nating humanap ng taong maniniwala sa atin habang hindi pa natin kayang maniwala sa sarili natin. Ako, naniniwala ako sa'yo. Narinig iyon ni Raviel mula sa di kalayuan. Dumaan siya pauwi galing opisina. Pagod na pagod, ngunit tumigil siya nang makita ang asawa. Sa gitna ng kaguluhang dala ng pamilya niya, si Stella ang nananatiling paalala na may mga bagay pang malinis sa mundo. Pagkatapos ng klase, lumapit siya kay Stella at tinulungan itong magligpit ng mga libro. "Pagod ka na?" sabi ni Stella nang makita ang bigat sa mukha ng asawa. Gumiti si Raviel, ngunit hindi umabot sa mata ang ngiti. "Medyo marami lang iniisip." "Negosyo?" Tumanggo siya. Hindi niya sinabi ang buong detalye. Ayaw niyang mabigatan si Stella hanggat hindi pa niya naaayos ang lahat. Ngunit ramdam ni Stella na may tinatago itong problema. "Raviel," mahinang sabi niya, "hindi mo kailangang saluhin lahat ng mag-isa." Saglit siyang natigilan. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit pinigilan siya ng takot na baka madamay ang asawa sa gulo ng pamilya Loreto. "Paghanda na akong ikwento, ikaw ang una kong pagsasabihan," pangako niya. Ngunit habang pinipilit ni Raviel na ayusin ang gusot, may mas masamang plano nang nabubuo sa likod niya. Nakipagkita si Crisanto kay Tobias Relin, isang supplier na matagal nang sangkot sa mga palihim na transaksyon. Si Tobias ay lalaking makinis magsalita, laging may ngiti, ngunit mabigat ang kamay sa paniningil. Siya ang tumulong kay Crisanto na maglabas ng pera sa kumpanya kapalit ng peking kontrata. "Alam na ng kuya mo," sabi ni Tobias habang umiikot ang baso ng alak sa kamay. "Hindi ako isusumbong niya. Masyado siyang mabait." Ang mabait na tao, kapag nasagad, nagiging delikado, lalo na kung hawak niya ang ebidensya. Napalunok si Crisanto. "Anong gusto mong sabihin?" Gumiti si Tobias. "Hindi ko sinasabing gumawa ka ng masama. Sinasabi ko lang, kung gusto mong manatiling buo ang buhay mo, siguraduhin mong hindi siya makakapagsalita." Hindi sumagot si Crisanto, ngunit ang katahimikan niya ay sapat na para maintindihan ni Tobias. Ilang araw matapos iyon, nanggaling sina Raviel at Stella sa barangay event kung saan pinarangalan ang mga volunteer teachers. Masaya si Stella dahil nabigyan siya ng simpleng certificate sa libreng pagbabasa sa mga bata. Habang nasa sasakyan sila pauwi, hawak niya ang certificate na parang malaking tropeyo. "Masaya ka?" puna ni Raviel. "Oo naman," sabi ni Stella. "Hindi dahil sa papel, kundi dahil napansin nila ang mga bata. Hindi ako, sila." Tumingin si Raviel sa kanya sandali, puno ng pagmamahal. "Kaya mahal na mahal kita." Namula si Stella. "Huwag kang ganyan habang nagmamaneho." Pareho silang natawa. Ngunit ang tawang iyon ay biglang napalitan ng kaba nang maramdaman ni Raviel na hindi kumakapit ang preno habang pababa sila sa kurbadang daan. Ilang ulit niyang inapakan ng pedal, ngunit lumulubog ito ng malang epekto. "Raviel!" kinakabahang tanong ni Stella. Humigpit ang hawak niya sa manibela. "Kapit ka! Anong nangyayari? Walang preno!" Namilog ang mata ni Stella. "Diyos ko!" Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sa harap nila ay may tricycle na may sakay na bata. Sa kanan ay bangin. Sa kaliwa ay matandang poste at bakanteng lote. Alam ni Raviel na kailangan niyang pumili sa loob ng ilang segundo. Kung iiwas siya ng mali, parehong malalagay sa panganib ang mga taong nasa daan. Kaya buong lakas niyang inikot ang manibela patungo sa bakanteng bahagi, sabay abot kay Stella. "Buksan mo ang pinto!" Sigaw niya. "Hindi kita iiwan! Stella, ngayon na!" Bago pa tuluyang bumangga ang sasakyan, itinulak ni Raviel si Stella palabas sa damuhan. Gumulong siya sa lupa, sugatan ng braso at noo,
ngunit buhay. Ilang segundo matapos iyon, malakas na bumangga ang sasakyan sa poste. Nagliyab ang harapang bahagi at sumigaw si Stella nang makita ang asawa sa loob. Rafael! Nagkagulo ang mga tao. May tumawag ng ambulansya, may tumulong buksan ang pinto. Dumating si Mang Odon na nagkataong malapit lang sa barangay hall at halos manghina nang makita ang amo niyang duguan. Nailabas si Rafael, ngulit malubha ang tama niya sa dibdib at ulo. Sa ospital, ilang araw na nag-agaw buhay si Rafael. Hindi umalis si Stella sa tabi niya. Naroon din si Mang Odon, Mila at si Attorney Palangka na tahimik na may bit-bit na brown envelope. Dumating si Severina, Crisanto at Graciel, ngunit sa halip na magtanong kung ano ang kailangan ni Rafael, narinig ni Stella ang mga bulong tungkol sa insurance, bank access at papeles ng kumpanya. Isang gabi, bahagyang nagising si Rafael. Mahina na ang boses niya, ngunit hinanap niya agad si Stella. "Nandito ako," umiiyak na sabi ni Stella habang hinahawakan ng kamay niya. "Huwag kang magsalita, magpapagaling ka pa." Mahinang umining si Rafael. "Makinig ka sa akin." Hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong gagawin. Reading center, di ba? Pangako mo yun. May luha sa gilid ng mata ni Rafael. "Itutuloy mo. Kasama ka." Rafael, hirap niyang sandit. "Kapag dumating ang araw na pagtulungan ka nila, huwag kang matatakot." Alam ni Attorney Palangka ang lahat. Nanginginig ang labi ni Stella. "Ano ang ibig mong sabihin?" Inipon ni Rafael ang natitirang lakas. Tumingin siya kay Attorney Palangka, pagkatapos ay muling bumaling sa asawa. May mga papeles, may katotohanan, at may 3 salitang kailangan mong tandaan. "Rafael, please!" Mahigpit niyang pinisil ang kamay ni Stella. "Binenta niya kayo." Hindi agad naiintindihan ni Stella, ngunit bago pa siya makapagtanong, muling pumikit si Rafael. Tumakbo ang mga nurse, sumunod ang doktor, at napuno ng ingay ang silid. Si Stella ay napahawak sa dibdib, parang may unti-unting pumuputol sa hininga niya. Kinabukasan, tuluyang pumanaw si Rafael Loreto. Sa hallway ng ospital, nakaupo si Stella sa sahig, hawak ang singsing ng asawa. Hindi siya makaiyak ng malakas. Parang naubos ang boses niya kasabay ng paghinga ni Rafael. Lumapit si Tia Benilda at inakap siya ng mahigpit. "Anak, umiyak ka. Huwag mong pigilan." Ngunit si Stella ay nakatingin lang sa kawalan. Sa loob ng dibdib niya, paulit-ulit na bumabalik ang huling bilin ni Rafael. Alam ni Attorney Palangka ang lahat. At ang 3 salitang hindi pa niya nauunawaan, ngunit alam niyang balang araw ay magiging susi sa pagbubunyag ng katotohanan. Binenta niya kayo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Dahil sa bahaging ito, hindi na lang luha ng isang biyuda ang masasaksihan natin, kundi ang simula ng pagbubukas ng mga lihim na matagal itinago sa likod ng apelyedong Loreto. Pagkatapos pumanaw ni Rafael, parang huminto ang mundo ni Stella. Ang dating bahay nilang puno ng tunog ng takore sa umaga, mahihinang tawa sa gabi, at mga pangakong binubuo sa pagitan ng simpleng hapunan ay biglang naging tahimik. Naroon pa rin ang lamesang kahoy na pinagkakainan nila. Naroon pa rin ang basag na mug ni Rafael na ayaw niyang itapon dahil paborito raw iyon ni Rafael. Naroon pa rin ang mga libro na plano nilang ilagay sa reading center balang araw. Ngunit ang lalaking kasama niya sa lahat ng pangarap na iyon ay wala na. Sa unang gabi matapos ilabas ang katawan ni Rafael mula sa punerarya, idinala ito sa malaking ancestral hall ng pamilyang Loreto. Iyon ang gusto ni Doña Severina. Hindi dahil nais niyang parangalan ang anak, kundi dahil ayaw niyang makita ng mga tao na ang panganay ng mayamang angkan ay ilalamay sa simpleng bahay ni Stella. "Ang anak ko ay Loreto," malamig na sabi ni Severina nang magkasalubong sila ni Stella sa punerarya. Napatingin si Stella sa kabaong ng asawa. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang sabihin na mas naging masaya si Rafael sa maliit nilang bahay kaysa sa malamig na mansyon ng mga Loreto.
Ngunit wala siyang lakas. Hindi niya kayang gawing eksena ang pagdadalamuti, kaya tumundog na lang siya. Tanging hiling ko lang po, mahinang sabi ni Stella. Huwag niyang gawing pagtitipon ng negosyo ang lamay ng asawa ko. Tumaas ang kilay ni Severina. Huwag mo akong tuturuan kung paano ipagluluksa ang anak ko. Hindi na sumagot si Stella. Sa isip niya, anak nga ni Severina si Raviel. Pero tila hindi nito nakilala kung sino talaga siya. Hindi nito nakita ang lalaking nagbabasa ng kwento sa mga bata, ang lalaking nag-aayos ng sirang upuan sa classroom, ang lalaking mas piniling manirahan sa simpleng bahay dahil doon niya naramdaman ang tahanan. Kinagabihan, napuno ng ilaw ang ancestral hall. May puting bulaklak sa magkabilang gilid ng kabaong. May mamahaling kape, tinapay at pagkain para sa mga bisita. Dumating ang mga negosyante, politiko, kamag-anak at mga taong mas interesado sa tsismis kaysa pakiramay. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakapukaw sa lahat. Isa-isang dumating ang mga trabahador ng construction firm. May mga mason na nakasuot pa ng kupas na polo. May mga karpinterong bitbit ang kanilang sombrero sa kamay. May mga ina ng batang tinuruan ni Stella tuwing Sabado. Dumating din ang mga estudyante niya. Dala ang munting sulat at puting bulaklak na binili mula sa palengke. Si Luningning, hawak ng kanyang ama, ay lumapit sa kabaong at naglagay ng maliit na papel na may drawing ng bahay at mga bata sa ilalim ng puno. "Ma'am Stella," bulong ng bata habang nangingilid ang luha. "Sabi po ni Sir Raviel, magkakaroon daw kami ng lugar na maraming libro." Nahawak si Stella sa dibdib. "Oo anak, naalala ko." "Matutuloy pa po ba yun?" Hindi agad nakasagot si Stella. Parang may kutsilyong umikot sa puso niya. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Luningning, pinilit niyang ngumiti. "Matutuloy," sagot niya, kahit hindi pa niya alam kung paano. "Ipapangako ko sa kanya at sa inyo." Sa isang gilid naman ng hall, tahimik na nakatayo si Mang Odon. Nakasuot ito ng lumang barong na halatang ilang taon nang iniingatan para sa mahahalagang okasyon. Hindi siya lumalapit sa mga mayayamang bisita. Mas pinili niyang manatili malapit sa pinto para kung kailanganin ni Stella ng tulong, madali siyang makalapit. Dumating din si Mila Dakuyan, dala ang isang maliit na lalagyan ng kakanin. Hindi niya alam kung tatanggapin iyon sa mansyon, ngunit iyon lang ang kaya niyang dalhin. "Ma'am Stella," sabi ni Mila, halos pabulong, "alam kong maraming pagkain dito, pero ito po ang paborito ni Sir Raviel noong bumibisita siya sa kantin. Suman na may latik." Napaluha si Stella. Tinanggap niya ang lalagyan at hinawakan ang kamay ni Mila. "Salamat. Mas mahalaga ito kaysa sa lahat ng pagkain sa mesang iyon." Habang dumarami ang ordinaryong taong nakikiramay, lalong hindi mapakali si Graciel. Nakaupo siya sa tabi ni Doña Severina, nakasuot ng itim na damit na halatang mamahalin, ngunit mas abala sa pagtingin sa mga taong pumapasok kaysa sa pagdarasal. "Ang daming kung sino-sino," bulong ni Graciel. "Parang piyesta ng barangay, hindi lamay ng Loreto." Narinig iyon ni Basti, na nasa tabi ng mesa at nag-aabot ng basong tubig sa mga bisita. Napayuko siya, ngulit hindi siya umalis. Bata pa siya pero ramdam niya kung kailan minamaliit ang mga katulad niya. Si Doña Severina naman ay pilit na nakangiti sa mga bisita. Tumatanggap siya ng pakikiramay parang tumatanggap ng parangal. Ngulit sa likod ng kanyang maamong mukha sa harap ng tao, may ibang tumatakbo sa isip niya. Alam niyang namatay si Raviel nang hindi pa naaayos ang maraming papeles sa kumpanya. Alam niyang may insurance. Alam niyang may lupa, at higit sa lahat, alam niyang kung wala na si Raviel, may pagkakataon siyang bawiin ng mga ari-ariang pakihamdam niya ay nawala sa pamilya dahil kay Stella. Hindi niya alam na sa di kalayuan ay naroon si Attorney Nemesio Palangka, tahimik na nakaupo, nagmamasid. Hawak niya ang isang leather folder na hindi niya binibitawan mula pa noong ospital.
Ilang beses siyang tinignan ni Stella, ngulit hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon ng mag-usap ng mahaba. Pareho nilang alam na hindi pa tamang oras. Kailangan munang mailibing ng marangal si Raviel. Ngunit, hindi nagtagal ang katahimikan. Bandang hating gabi, nang kumunti na ang bisita at naiwan ng malalapit na kamag-anak, lumipat sina Doña Severina, Crisanto, Graciel at Tobias Lelin sa maliit na receiving area sa gilid ng hall. Akala nila ay walang nakakarinig sa kanila. Hindi nila napansin na si Mila ay nagliligpit ng tasa malapit sa kortina at si Basti naman ay nakaupo sa sahig sa kabilang bahagi, inaantok ngunit ayaw bang umuwi dahil hinihintay ang ama niyang manggagawa. Dapat bukas pa lang makuha na natin ang listahan ng assets, sabi ni Graciel, bago pa makagalaw ang babaeng iyan. Hindi ganun kadali, sagot ni Tobias. May abogado, may proseso. Suminghal si Severina. Proseso? Ako ang ina. Ako ang dapat unang makaalam kung ano ang naiwan ng anak ko. Tahimik si Crisanto. Namumutla ito mula pa nang namatay si Raviel. Hindi siya makatingin ng diretso sa kabaong ng kuya niya. Sa isip niya, aksidente iyon. Iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Hindi niya raw ginustong mamatay si Raviel. Gusto lang niyang tumigil ito. Gusto lang niyang hindi na nito ilabas ang mga papeles. Ngulit kahit anong ulit niya sa sariling iyon, hindi nawawala ang bigat sa dibdib niya. Crisanto, tawag ni Tobias, kailangan mong ayusin ang access sa accounts bago may ibang makialam. Umiling si Crisanto, hindi ngayon. Ngayon mismo ang panahon, mariing sabi ni Severina, habang abala pa ang lahat sa pag-iyak. Napakunot ang noon ni Crisanto. Ma, kuya ko ang nakaburol. Anak ko rin siya, sagot ni Severina, ngunit walang luha sa boses. At habang nakahiga siya roon, kailangan nating siguraduhin na hindi mapupunta sa babaeng iyon ang dapat sa pamilya. Napangiti si Graciel. Tama si tita. Sa totoo lang, kung wala si Stella, mas maayos sana ang lahat. Baka hindi pa lumayo si Raviel sa atin. Si Mila naman, na nasa likod ng kortina, ay napahinto sa pagliligpit. Nanginginig ang kamay niya ng galit. Si Basti naman ay tahimik na napatingin sa kanila. Hinila ni Severina isang maliit na notebook mula sa bag niya. May nakasulat doon na mga pangalan ng lupa, bank account, insurance policy, at share sa negosyo. Isa-isa niya iyong tiningnan na parang listahan ng paninda. Sa kung tama ang tansya ko, malaki ang makukuha sa insurance, may bahagi pa sa kumpanya, may mga lupang nakatago si Raviel. Kung mapapasa kamay natin ang iyon, mababawi natin ang mga lugi. Tita, mahinang sabi ni Graciel, baka marinig kayo. Ngulit sa sobrang pagkasabik ni Severina, hindi na niya napigilan ng sarili. Napataas ang boses niya, sapat para marinig sa bahaging kinauupuan ni Stella malapit sa kabaong. Sa wakas yayaman na ako, sabi ni Severina. Bawi na ang lahat ng naubos sa amin. Parang tumigil ang hangin sa buong hall. Si Stella na nakaupo sa tabi ng kabaong ni Raviel, dahan-dahang napatingin sa direksyon ng boses. Hawak niya ang panyo na kanina pa niyang ginagamit upang punasan ng luha. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya gumalaw. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Mila na namumutla ng galit at ang batang si Basti na nakayuko, alam niyang hindi siya nagkamali. Dahan-dahang tumayo si Stella. Ma'am, bulong ni Mang Odon na agad lumapit. Huwag niyo na pong patulan, lamay po ito ni Sir. Tumingin si Stella sa kanya. Wala nang hysterical na luha sa mata niya. Ang naroon ay sugat na sobrang lalim kaya naging tahimik na. Alam ko, Mang Odon, kaya hindi ako sisigaw. Lumapit siya sa receiving area, napansin siya ni Graciel at agad ay umayos ng upo. Si Tobias naman ay bahagyang napaatras. Si Crisanto naman ay hindi makatingin sa kanya. Tanging si Doña Severina ang nanatiling matigas ang mukha. Ano? Malamig na tanong ni Severina. May sasabihin ka? Tumingin si Stella sa matandang biyanan. Sa harap niya, ang babaeng ilang taon siyang hinamak, tinawag na walang pinanggalingan at sinisi sa lahat ng kamalasang hindi naman niya ginawa. Sa likod niya, naroon ang kabaong ng lalaking minahal niya ng buong puso. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw, ngunit biglang bumalik sa isip niya ang huling bilin ni Raviel. Kapag dumating ang araw na pagtulungan kanila, huwag kang matakot. Alam ni Attorney Palangka. Ang lahat, at ang tatlong salitang kailangan mong tandaan,
Lumapit si Stella kay Severina. Napakapit si Graciel sa armrest ng sofa. Akala marihal ay sasampalin niya si Stella. Ngunit hindi iyon ginawa ng byuda. Yumuko lang siya ng bahagya, inilapit ang labi sa tenga ng biyanan, at sa tinig na halos bulong ngunit malinaw na malinaw, sinabi niya ang 3 salitang iniwan ni Raviel. Binenta niya kayo. Biglang nanigas si Doña Severina. Ang kulay sa mukha niya ay nawala. Ang dating taas ng baba niya ay unti-unting bumaba. Nabitawan niya ang maliit na notebook na hawak niya at bumagsak iyon sa sahig. Si Graciel ay naguluhan. "Tita, anong sinabi niya?" Hindi sumagot si Severina. Nakatingin lang siya kay Stella na parang nakakita ng multo. Dahil sa 3 salitang iyon, biglang nabuhay ang mga hinalang matagal niyang tinataboy. Ang mga papeles na pinapapirna siya ng Crisanto, ang mga loan na hindi niya binasa, ang mga lupang sinabing pansamantalang isasanla, ang mga kontratang ipinangako ni Crisanto na babawiin agad. Binenta niya kayo. Hindi lang iyon banta, hindi lang iyon salita ng nagluluksa, iyon ay susi. Si Crisanto ay biglang napatingin kay Stella. Halatang alam niyang may ibig sabihin iyon. Si Tobias naman ay agad tumuwid sa upo, puwelit na nagkukunwaring kalmado. "Anong kalokohan yan?" tanong ni Tobias. Tumingin si Stella sa kanya. "Hindi ko po kayo kinakausap." Napahiya si Tobias, ngunit hindi na siya sumagot. Muling humarap si Stella kay Severina. "Hindi ko po alam ang buong katotohanan, pero bago namatay si Raviel, iyan ang sinabi niya sa akin, at kung ano man ang ibig sabihin niyan, sisiguraduhin kong lalabas iyon." Napalunok si Severina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nagawang manginsulto. Hindi niya nagawang tawaging mukhang pera si Stella. Dahil sa loob niya, alam niyang maaring mas malaki pa ang nawala sa kanya kaysa sa perang inaasam niyang makuha mula sa pagkamatay ng kanyang anak. Maya-maya, lumapit si Attorney Palangka. Mabagal ngunit matatag ang hakbang niya. Naramdaman ng lahat ang bigat ng presensya ng matandang abogado. "Doña Severina," sabi niya, "sa palagay ko, bukas ng umaga ay kailangan na nating mag-usap ng formal." "Hindi ngayon," putol ni Severina, ngulit basag na ang tinig. "Hindi ko rin intensyon gawin ito ngayong gabi," sagot ni Attorney Palangka, "dahil mas iginagalang ko ang alaala ni Raviel kaysa sa ilan sa mga narito." Tumaas ang tingin ni Stella sa abogado. Doon niya naramdaman na hindi siya nag-iisa. Kinaumagahan, habang nagpapatuloy ang lamay at isa-isang dumarating ang bagong bisita, dumating si Attorney Palangka, dala ang sealed folder na may pirma ni Raviel. Nasa loob nito ang kopya ng mga dokumentong matagal nang inihanda ng asawa ni Stella. Titulo ng lupa na binili gamit ang sariling ipon, records ng peking transaksyon sa kumpanya, listahan ng mga empleyadong hindi nabayaran, at mga dokumentong nagpapatunay na may ilang ari-arian ng Loreto na palihim ng naisangla at naibenta gamit ang pahintulot na nakuha sa ilalim ng maling paliwanag. Sa maliit na silid sa likod ng hall, humarap si Attorney Palangka kina Stella, Severina, Crisanto, Graciel, Tobias, Mang Odon at Mila bilang saksi. Hindi ito korte, ngunit ang bigat ng usapan ay tila hatol na rin. "Bago pumanaw si Raviel," sabi ni Attorney Palangka, "ipinagbilin niya sa akin na kapag may nangyari sa kanya, ibibigay ko kay Stella ang mga dokumentong ito." "Bakit sa kanya?" singal ni Graciel. "Hindi naman siya dugo ng Loreto." Tumingin si Attorney Palangka sa kanya. Dahil siya ang asawa at dahil siya ang tanging pinagkatiwalaan ni Raviel. Binuksan niya ang folder at inilabas ang unang set ng papeles. Ang 3 lote sa Barangay Maligaya ay binili ni Raviel gamit ang personal savings niya. Hindi ito galing sa kumpanya, hindi ito bahagi ng mana, ito ay legal na nakapangalan kay Stella Abad Loreto. Napatingin si Stella sa dokumento, halos hindi makapaniwala. "Ito po ba ang..."
Tumanggo si Attorney Palangka. Para sa reading center na matagal ninyong pinangangarap. Napaluluha si Stella. Hindi ito luha ng panghihina, kundi luha ng biglang pag-aalala sa lahat ng tahimik na pangako ni Raviel. Sunod ay inilabas ng abogado ang mas mabigat na dokumento. Ito naman ang records ng mga transaksyon pinasok ni Crisanto Loreto kasama si Tobias Relin. May mga ari-arian ng pamilya na ginamit bilang collateral, may ilang bahagi na naibenta sa presyong mas mababa sa halaga, at may mga pirma ni Doña Severina na nakuha sa ilalim ng maling paliwanag. Nanlaki ang mata ni Severina. Hindi, sinabi mo sa akin short-term loan lang iyon, Crisanto. Hindi makasagot si Crisanto. Doon tuluyang naunawaan ni Severina ang kahulugan ng tatlong salita. Hindi si Stella ang nagnakaw sa pamilya, hindi si Stella ang sumira sa pangalan nila. Ang sariling anak niyang Crisanto ang unti-unting nagbenta sa kanila, sa pangalan, sa yaman at sa dignidad. Tumayo si Stella, punong-puno ng luha ang mata pero matatag ang boses. Hindi ko po kailangan ang perang pinag-aawayan ninyo. Ang gusto ko lang ay mailibing ng marangal si Raviel at maipagpatuloy ang pangarap niyang makatulong sa mga batang walang oportunidad. Pero kung may nangloko sa mga manggagawa, kung may nagnakaw sa pangalan niya, at kung may nagtangkang burahin ang katotohanan, hindi ako mananahimik. Lumapit si Mang Odon at tumayo sa likod niya. Sumunod si Mila. Kahit si Basti na tahimik na nasa pinto ay tumayo ng diretsyo. Isa-isa ring pumasok ang ilang trabahador na tinawag ni Selmo matapos mabalitaan ang nangyayari. Kasama niyo kami, Ma'am Stella, sabi ni Mila. Tumanggo si Mang Odon. Para kay Sir Raviel. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang asawa, naramdaman ni Stella na may puwang papala ang lakas sa gitna ng pagdadalamhati. Hindi niya kailangang sumigaw para marinig. Hindi niya kailangang maging marahil para lumaban. Kailangan niya lang hawakan ang katotohanang iniwan ni Raviel at huwag bitawan iyon. Sa labas ng silid, patuloy ang lamay. May mga kandilang nanginginig ang apoy, may mga dasal na mahina ang bigkas, at may mga batang nakaupo malapit sa kabaong ng isang lalaking minsang nangangakong bibigyan sila ng lugar na puno ng libro. Huminga ng malalim si Stella at muling lumapit sa kabaong ni Raviel. Inilatag niya ang kamay sa salamin at bumulong. Narinig ko na, Raviel. Hindi ko pa alam kung paano, pero itutuloy ko. At mula sa gabing iyon, hindi na siya ang babaeng tahimik na inaapi sa loob ng pamilyang Loreto. Siya na ang biyudang may hawak ng katotohanan, pinoprotektahan ng mga taong minahal ng asawa niya, at handang harapin ang susunod na laban, hindi para sa kayamanan, kundi para sa dangal, katarungan, at pangarap na hindi dapat mamatay kasama ni Raviel. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bahaging ito, makikita natin na ang tunay na pagbangon ay hindi laging nagsisimula sa paghihingati. Minsan, nagsisimula ito sa isang babaeng durog na durog pero pinipili pa ring tumayo dahil may pangarap na iniwan sa kanya ang taong minahal niya. Matapos mailibing si Raviel, hindi agad naging maayos ang lahat para kay Stella. Sa katunayan, doon pa lamang nagsimula ang mas mabigat na katahimikan. Wala na ang mga bisita, wala na ang mga kandila sa malaking bulwagan, at wala na ang mga bulong sa lamay na tila kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa kanya. Ngulit pagbalik niya sa maliit nilang bahay, mas ramdam niya ang pagkawala ng asawa. Nasa gilid pa rin ng kusina ang tabong ginagamit ni Raviel kapag nagdidilig ng halaman. Nakasabit pa rin sa likod ng pinto ang lumang jacket nito. Sa ibabaw ng mesa, naroon ang isang notebook na minsan nilang pinagplanuhan ng reading center. May drawing pa roon si Raviel ng isang maliit na gusali na may malaking bintana, mga mesa para sa mga bata, at sulok na puno ng libro.
Hinawakan iyon ni Stella at napaupo sa sahig. Paano ko itutunay ito nang wala ka? Bulong niya habang tumutulo ang luha sa pahina. Narinig iyon ni Tia Benilda mula sa pintuan. Hindi agad pumasok ang matanda. Hinayaan muna nitong umiyak si Stella dahil alam niyang may mga sakit na hindi dapat pigilan. Nang lumapit siya, umupo lamang siya sa tabi ng pamangkin at hinaplos ang likod nito. Anak, mahinang sabi ni Tia Benilda, hindi ibig sabihin na umiiyak ka ay mahina ka. Ibig sabihin lang, minahal mo siyang ng totoo. Parang hindi ko kaya, Tia, sagot ni Stella. Noong buhay si Raviel, kahit inaapi nila ako, kaya kong tiisin kasi alam kong may uuwian ako. Ngayon, kahit itong bahay, parang may kulang sa bawat sulok. May kulang talaga, pero hindi ibig sabihin ay wala nang natira. Napatingin si Stella sa notebook. Sa gitna ng luha, naalala niya ang mga batang nangapo siyang tutulungan. Naalala niya si Luningning na nagtanong kung matutuloy pa ba ang lugar na maraming libro. Naalala niya si Basti na gustong bumalik sa paaralan. At naalala niya ang huling tingin ni Raviel noong sinabi nitong itutuloy niya. Kinabukasan, kahit mabigat ang katawan at halos walang tulog, maaga siyang bumangon. Isinuot niya ang simpleng puting blouse, inayos ang buhok, at tinawagan si Attorney Nemesio Palanca. Hindi na siya nagsalita ng mahaba. Attorney, handa na po akong pag-usapan ang iniwan ni Raviel. Sa opisina ni Attorney Palanca, nakalatag sa mesa ang mga dokumentong hindi pa lubusang naintindihan ni Stella noong lamay. Naroon ang titulo ng 3 lote sa Barangay Maligaya, ang trust fund para sa scholarship ng mga manggagawa, at ang makapal na folder ng mga ebidensya kina Crisanto at Tobias. Tahimik na binasa ni Stella ang ilang pahina. Hindi niya kabisado ang lengguwahe ng batas, ngulit malinaw sa kanya ang laman. May mga pirma ni Raviel na pineke, may mga transaksyon na itinago sa tunay na libro ng kumpanya, at may mga manggagawang hindi nabayaran dahil sa pera umanong nilabas ni Crisanto para sa proyekto pero napunta pala sa sugal at utang. Ma'am Stella, sabi ni Attorney Palanca, may 2 landas dito. Maaring ninyong hayaan na ang korte ang humawak sa lahat at umiwas kayo sa gulo, o maaari kayong tumayo bilang legal representative ng ilang ari-arian ni Raviel at tumulong sa paghabol sa nawalang pondo, lalo na para sa mga empleyadong nadamay. Napapikit si Stella. Kung iiwas po ako, ano ang mangyayari sa mga manggagawa? Mahihirapan silang makuha ang dapat sa kanila. Matatagalan, posibleng malustan ni Crisanto at Tobias ang ilang pananagutan. Kung tatayo ako, masasaktan kayo, sisiraan kayo, gagawin nilang mukhang pera ang laban ninyo. Matagal na natahimik si Stella. Pagkatapos, hinawakan niya ang folder ni Raviel. Buong buhay po akong tinawag na walang pinanggalingan. Noong pinakasalan ako ni Raviel, tinawag akong oportunista. Noong namatay siya, pinaghinalaan kong hahabulin ko ang yaman. Kung sisiraan pa rin nila ako kahit tumahimik ako, mas mabuti nang masira ako habang ginagawa ang tama. Tumango si Attorney Palanca. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita kay Stella ang biyudang nanginginig sa lamay. Nakita niya ang babaeng unti-unting natututong gamitin ang sakit bilang lakas. Habang nagsisimula ang legal na proseso, kumilos naman sina Donna Severina, Graciel at Tobias para sirain ang pangalan ni Stella. Sa bayan, may kumalat na usap-usapan na kaya raw nagmamadali si Stella sa mga papeles ay dahil matagal na nitong inaasam ang kayamanan ni Raviel. May nagsabing baka raw may kinalaman pa siya sa paglayo ni Raviel sa pamilya. Si Gracie mismo ang palihim na nagpakalat nito sa mga kakilala niya sa salon, simbahan at social gatherings. Nakakaawa si Tita Severina, sabi ni Graciel sa isang coffee shop habang kausap ang ilang mayayamang babae sa bayan. Namatayan na nga ng anak, ngayon pinipilit pang agawan ng manugang na hindi naman tunay na Loreto. Ngunit hindi lahat naniwala. Sa kabilang mesa, naroon si Nurse Corazon Ilaya,
ang nurse na naka-duty noong huling gabi ni Raviel sa ospital. Tahimik siyang nakikinig hanggang sa hindi na niya kinaya. "Pasensya na," sabi ni Nurse Corazon habang tumatayo. "Pero ako ang nasa ospital noong huling gabi ni Sir Raviel. Ang inaalala ni Ma'am Stella ay hindi pera. Ang inaalala niya ay kung mabubuhay pa ang asawa niya." Napahiya si Graciel. "Nurse, hindi mo alam ang usapang ng pamilya." "Hindi nga," sagot ni Corazon. "Pero alam ko ang mukha ng tunay na nagdadalamhati at hindi iyon ang mukha ng taong nagbibilang ng pera sa lamay." Kumalat din sa paaralan ang paninira. May ilang magulang na nagtanong kay Sir Elpidio Cantal, ang prinsipal, kung totoo raw bang nangaagaw ng ari-arian si Teacher Stella. Mahinahon silang hinarap ni Sir Elpidio. "Kung kilala ninyo si Teacher Stella, alam ninyong mas inuuna pa niya ang baon ng estudyante kesa sa sariling pagkain. Hindi ko sinasabing perpekto siya, pero kung may isang taong hindi ko paniniwala ang sakim, siya iyon." Maging si Kapitan Isauro Mabatid ay nagsalita sa barangay meeting. Dati siyang natulungan ni Raviel sa pabahay ng ilang manggagawa at alam niyang si Stella ang nagpatuloy ng libreng klase para sa mga anak ng mahihirap. Bago tayo maniwala sa chismis, tandaan natin kung sino ang nandoon noong walang kamera, walang reporter at walang kapalit. Ang mag-asawang Raviel at Stella ang tumulong sa maraming pamilya rito. Huwag nating hayaang ang ingay ng mayayaman ang tumakip sa katotohanan. Dahil dito, hindi naging madali para kina Severina at Graciel na durugin si Stella. Sa halip na matakot ang mga taong nakapanigid sa kanya, mas lalo silang lumapit. Isang hapon, dumating si Mila Dakuyan sa bahay ni Stella, dala isang supot ng pandesal at isang listahan. "Ma'am Stella," sabi ni Mila, "ito po ang pangalan ng mga dating trabahador na hindi nabayaran ng maayos. Sila po mismo ang nagbigay sa akin." Napatingin si Stella sa listahan. Mahigit 30 pangalan ang nakasulat. "Bakit sa akin ninyo ito dinala, Mila?" "Dahil kayo lang po ang may lakas ng loob ngayon at dahil kung buhay si Sir Raviel, alam naming ito ang gagawin niya." Kinabukasan, dumating naman si Selmo Irante. Matagal siyang nawala matapos siyang patalsikin ni Cristanto sa kumpanya, ngunit nang malaman niyang handa ng lumaban si Stella, nagpakita siya dala ang mga kopyang itinago niya. "Akala ko po noon wala nang makikinig," sabi ni Selmo habang inilalabas ang USB drive at mga photocopies. "Hindi ko po itinapon ng records. Alam kong darating ang araw na kailangan ito." "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Stella. "Natatakot po," pag-amin ni Selmo. "May pamilya ako, pero mas natatakot akong lumaki ang mga anak ko na iniisip nilang tama lang manahimik kapag may ninanakawan." Sa tulong ni Selmo, nagsimulang mabuo ang malinaw na larawan ng panluloko ni Cristanto at Tobias. Hindi lang pala simpleng pangungupit ang nangyari. May mga materyales na dapat ay mataas ang kalidad, ngunit pinalitan ng mababang klase para maibulsa ang diferensya. May mga proyektong pinunduhan, ngunit hindi natapos. May mga pirma ni Doña Severina na ginamit para isanla ang ilang ari-arian na ang paliwanag ni Cristanto ay short-term loan lamang. At may mga manggagawang pinirmahan sa resibo na bayad na raw kahit kulang ang natanggap. Nang malaman nito ni Stella, hindi galit ang unang naramdaman niya, kundi bigat. Dahil naunawaan niyang ang kasakiman ni Cristanto ay hindi lang sumira kay Raviel. Sumira ito sa maraming pamilya na tahimik lang na nagtiis. Samantala, sa mansyon ng Loreto, unti-unting nagigiba ang dating mataas na tingin ni Severina sa sariling anak. Ilang gabi nang hindi makatulog si Severina. Paulit-ulit niyang tinitignan ang mga papeles na pinirmahan siya ni Cristanto. Noon, inakala niyang ginagawa iyon para iligtas ang negosyo. Ngayon, nagsisimula siyang maunawaan na ginamit pala ang tiwala niya. Hinarap niya si Cristanto sa dining room isang gabi. "Totoo ba?" tanong niya, hawak ang kopya ng loan agreement.
Ginamit mo ba ang pirma ko para isang laang lupang minana ko sa ama mo? Umiwas ng tingin si Crisanto. Ma, kailangan ko ng pera noon. Mababalik ko sana. Para sa kumpanya? Hindi sumagot si Crisanto. Para sa sugal? Nanginginig ang boses ni Severina. Para kay Tobias? Para sa luho mo? Biglang sumabog ang galit ni Crisanto. Oo, nagkamali ako. Pero bakit parang ako lang ang may kasalanan? Kayo ang gumawa sa akin ng ganito. Buong buhay ko, si Raviel ang perpekto. Ako ang palpak. Ako ang problema. Ngayon nagtataka kayo kung bakit gusto kong patunayan na kaya ko ring maging makapangyarihan? Napatayo si Severina. Makapangyarihan? Ibinenta mo ang pamilya mo. Natahimik ang buong silid. Ang salitang iyon ay tumama sa kanilang dalawa. Ibinenta. Iyon ang ibig sabihin ng huling bili ni Raviel. Sa kabilang banda, si Stella ay hindi nagpakain sa galit. Kahit maraming nagsasabing dapat niyang ipahiya sina Crisanto at Tobias sa social media o ipatawag agad ang mga reporter, pinili niyang sundin ang payo ni Attorney Palanca. Ang katotohanan, sabi ng abogado, mas tumatagal kapag dumaan sa tamang proseso. Huwag nating gawing sigawan ng laban. Gawin natin itong matibay. Kaya naghain sila ng reklamo laban kina Crisanto at Tobias, falsifikasyon, estafa, pandaraya sa kontrata at paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Sa kabila nito, humiling sila ng legal audit sa kumpanya upang mailabas ang tunay na lawak ng pinsala. Hindi yun madali. May mga araw na nanginginig si Stella sa tuwing pipirma siya ng affidavit. May mga gabing nagigising siya sa bangungot. Naririnig pa rin ang tunog ng bumanggang sasakyan. May mga umagang hinahanap niya si Raviel sa kabilang bahagi ng kama bago maalalang wala na ito. Ngunit tuwing gusto niyang sumuko, binubuksan niya ang notebook ng reading center at binabasa ang sulat kamay ni Raviel sa huling pahina. Para sa mga batang kailangan lang ng isang tao na maniniwala sa kanila. Yun ang nagpapatuloy sa kanya. Paglipas ng mga buwan, nagsimula na ang pagtatayo ng unang bahagi ng Raviel Loreto Learning House sa Barangay Maligaya. Hindi ito malaki. Isang palapag lamang, may bubong na pula, malalaking bintana, at bakurang may 2 puno ng santol. Ang ibang materyales ay donasyon ng mga dating supplier na nahiya sa nangyari. Ang ibang labor ay voluntaryong ibinigay ng mga trabahador na minsang natulungan ni Raviel. Ma'am Stella, sabi ng isang karpinterong si Mang Dario habang nagmamartilyo, hindi namin sisingilin ang araw na ito. Para kay si Raviel ito. Hindi po pwede, sagot ni Stella. Ayokong masanay kayong hindi binabayaran. Ngumiti si Mang Dario. Hindi ito utang, ma'am. Pakiramay ito. Pero bukas, singilin niyo na kami ng tama. Napangiti si Stella sa unang panahon matapos ang mahabang panahon. Nang nabuksan ang maliit na learning house, nandun sina Luningning, Basti, Mila, Mang Odon, Tia Benilda, Sir Elpidio, Nurse Corazon, Kapitan Isauro, Selmo, at marami pang batang may bitbit na lumang bag. Walang grendyang ribbon cutting, walang mamahaling programa, isang simpleng dasal, ilang lamesa, at mga librong amoy bago at luma ang bumuo sa araw na iyon. Tumayo si Stella sa harap ng mga bata. Sa likod niya, may maliit na litrato ni Raviel na nakangiti. Ang lugar na ito, sabi niya, nanginginig ang boses, ay hindi itinayo mula sa yaman. Itinayo ito mula sa pangarap ng isang taong naniwala na walang batang dapat maiwan dahil lang mahirap siya. Tinaas ni Basti ang kamay. Ma'am Stella, pwede na po ba akong magbasa rito araw-araw? Tumawa ng mahina si Stella habang pinipigilan ng luha. Oo, Basti. Araw-araw. Si Luningning naman ay lumapit sa bookshelf at hinaplos ang mga libro. Totoo na po pala. Lumuhod si Stella sa harap niya. Oo anak, totoo na. Sa di kalayuan, nakatayo si Mang Odon, pinupunasan ng matagamit ang panyo. Si Mila ay tahimik na namimigay ng supa sa mga bata. Si Selmo ay tumutulong maglista ng pangalan ng mga batang gustong mag-enroll sa free tutorial. At si Tia Benilda, habang nakaupo sa gilid, ay nakangiti sa pangangkin na minsan niyang inalo sa sahig ng kusina. Ngunit habang nagsisimula ang bagong pag-asa sa Barangay Maligaya, lumalapit naman ang araw ng panananggutan kina Crisanto at Tobias. Ang mga dokumentong dating nakatago ay hawak na ng abogado.
Ang mga trabahador na dating takot magsalita ay handa ng tumistigo. At si Stella na dating tinawag na walang pinanggalingan ay unti-unti nang kinikilala ng bayan, hindi bilang babaeng nakinabang sa pagkamatay ni Raviel, kundi bilang babaeng bumangon upang ituloy ang kabutihang muntik ng ibaon kasama ni Raviel. Sa pagtatapos ng unang araw ng learning house, naiwan si Stella sa loob ng silid. Inayos niya ang isang libro sa stante, pagkatapos ay tumingin sa litrato ni Raviel. Hindi pa tapos ang laban, bulbul niya. Pero nagsimula na ang pangarap natin. Sa labas, maririnig ang tawanan ng mga bata. Hindi na iyon tunog ng nakaraan. Iyon ay tunog ng buhay na nagpapatuloy, ng pag-asang unti-unting nag-uugat at ng isang babaeng hindi na lang nabubuhay para alalahanin ang nawala, kundi para patunayan na kahit ang pinakamadilim na trahedya ay maaaring pagmulan ng liwanag kapag hindi binitawan ang tama. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa wakas ng kwentong ito, hindi lang natin makikita kung sino ang mananagot, kundi kung paano muling bubuo ng buhay ang isang babaeng inagawan ng asawa, hinamak ng pamilya, pero hindi pinayagang mamatay ang pangarap na iniwan sa kanya. Pagkalipas ng 3 taon mula nang unang buksan ang Raviel Loreto Learning House, malayo na ang narating ng dating maliit na silid na puno lamang ng iilang mesa at pinaghalong bago at lumang libro. Ngayon, mayroon na itong 2 silid-aralan, isang maliit na kusina para sa libreng merienda ng mga bata at isang bukas na bakuran kung saan nagtatanim ang mga magulang ng gulay na ginagamit sa feeding program. Hindi pa ito kasing laki ng mga pribadong paaralan sa bayan, pero para sa mga batang minsang walang pambili ng lapis, para na itong palasyo ng pag-asa. Tuwing umaga, makikita si Stella na maagang dumarating, dala ang lumang leather bag ni Raviel na minana niya matapos itong pumanaw. Hindi niya iyon ginagamit para magkalunod sa alaala, kundi para ipaalala sa sarili na ang lungkot ay pwedeng gawing lakas kapag may direksyon. Sa loob ng bag, laging naroon ang notebook ng pangarap nilang mag-asawa, ilang lesson plan at isang maliit na litrato ni Raviel na nakangiti. "Ma'am Stella," sigaw ni Basti isang umaga habang tumatakbo papunta sa gate. Hindi na siya ang payat at tahimik na batang may dalang supot ng tsinelas. Banitilyo na siya ngayon, mas matangkad at nakasuot ng school uniform. Nakabalik siya sa pag-aaral sa tulong ng scholarship fund na iniwan ni Raviel at pinangalagaan ni Stella. "Basti, huwag kang tatakbo ng ganyan, baka madapa ka," paalala ni Stella. Ngumiti ang banitilyo. "Ma'am, pasado po ako sa entrance exam ng Science High School." Saglit na natigilan si Stella. Pagkatapos ay napangiti siya ng malapad, ang ngiting matagal na niyang hindi nagagawa nung mga unang taon matapos mawala si Raviel. "Totoo?" "Opo," sagot ni Basti, halos maluha. "Sabi ko nga po sa sarili ko, kung hindi niyo ako tinuruang magbasa noon, baka hanggang ngayon takot pa rin ako sa libro." Hinawakan ni Stella ang balikat niya. "Hindi ako ang gumawa ng lahat. Ikaw ang nagpursige. Tinulungan lang itang makita na kaya mo." Sa kabilang bahagi ng silid, si Luningning naman ay tumutulong mag-ayos ng mga libro. Dalagita na rin siya, mas mahinahon at mas determinado. Pangarap pa rin niyang maging nurse, tulad ng minsang niyang sinabi noong bata pa siya. Minsan kapag dumadanaw si Nurse Corazon sa learning house para magturo ng basic hygiene at first aid, hindi umaalis sa tabi nito si Luningning. "Ma'am Corazon," tanong niya minsan, "mahirap po bang maging nurse?" "Mahihirapan ka, pero kung ang dahilan mo ay tumulong, kakayanin mo." Sa mga ganitong sandali, nararamdaman ni Stella na may bunga ang sakit na pinagdaanan niya. Hindi nabubura ang pagkawala ni Raviel, pero hindi na rin iyon puro sugat. Naging ugat na ito ng mga bagong buhay. Ngunit habang umuunlad ang learning house, hindi pa rin tapos ang laban sa korte.
Matagal ang proseso, maraming hearing ang na-postpone, maraming beses sinubukan ng kampo ni Crisanto at Tobias na baliktarin ang Estonia. May pagkakataong sinabi nilang si Raviel mismo ang nag-utos ng ilang transaksyon. May pagkakataong pinalabas nilang si Stella raw ang nagdikta kay Raviel na ilipat ang ilang ari-arian sa kanyang pangalan. Ngunit sa bawat kasinungalingan, may dokumentong sumasalubong. Sa bawat pagtatangkang sirain ang pangalan ni Stella, may saksing handang sabihin ang totoo. Dumating ang araw ng pinakamahalagang pagdinig. Sa labas ng korte, maraming tao ang naghihintay. Naroon sina Mang Odon, Mila Dacuyan, Tia Benilda, Selmo Quirante, Kapitan Isauro, Sir Elpidio, Nurse Corazon, Luningning, Basti at ilang dating manggagawa ng construction firm. Hindi sila naroon para makiusis. Naroon sila dahil bahagi sila ng laban na minsang inakala ni Stella na siya lang ang magdadala. Bago pumasok sa courtroom, huminto si Stella sa hagdan. Suot niya ang simpleng navy blue na bestida at hawak ang folder na naglalaman ng huling sulat ni Raviel. Lumapit si Tia Benilda at inayos ang kwelyo niya, tulad noong bata pa siya. "Kinakabahan ka?" tanong ng tiyahin. "Opo," tapat na sagot ni Stella. "Kahit 3 taon na, parang bumabalik lahat kapag nakikita ko sila." Normal yan, anak. Ang tapang, hindi ibig sabihin walang kaba. Ibig sabihin, kahit nanginginig ka, pumapasok ka pa rin. Huminga ng malalim si Stella. Pagtingin niya sa pinto ng korte, nakita niya si Doña Severina sa di kalayuan. Malaki ang ipinagbago nito. Wala na ang dating taas ng baba at matalim na tingin. Puti na ang ilang hibla ng buhok at kahit suot pa rin ito ang mamahaling damit, halata ang pagod sa mukha. Sa loob ng 3 taon, unti-unti nitong natikman ang bunga ng sariling pagkabulag sa yaman at pangalan. Hindi sila nagbatian. Isang maikling tingin lang ang nagtagpo sa kanila. Ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Stella na ang babaeng dating tila hindi kayang mabasag ay matagal ng durog sa sariling pagsisisi. Sa loob ng korte, nakaupo sina Crisanto at Tobias kasama ang kanilang abogado. Si Crisanto ay pumayat at tila laging puyat. Wala na ang dating yabang sa kilos, pero may natitira pa ring tigas sa mukha na parang ayaw niyang tuluyang aminin ang pagkatalo. Si Tobias naman ay kalmado pa rin, ngunit halata sa mata ang pagkainip. Sanay siyang nakakalusot sa papeles at koneksyon, ngunit ngayon masyadong marami ang ebidensyang nakapalibot sa kanya. Unang tumistigo si Selmo Quirante. Malinaw niyang ipinaliwanag kung paano niya natuklasan ng pekeng resibo, maling halaga ng materyales at mga pirma ni Raviel na halatang ginaya lamang. "Bakit hindi mo agad itong isinumbong?" tanong ng abogado ni Crisanto. Huminga ng malalim si Selmo. "Dahil pinagbantaan akong tatanggalin. May pamilya ako. Natakot ako." "Pero lumabas ka rin kalaunan." "Opo." "Bakit?" Tumingin si Selmo kay Stella pagkatapos sa mga dating manggagawa sa likod. "Dahil nung nakita kong tumayo si Ma'am Stella, kahit siya ang pinakamalaking nawalan, nahiya akong manatiling tahimik habang may mga pamilyang ninakawan ng sahod." Sunod na tumistigo si Mang Odon. Ikinuwento niya kung paanong ilang linggo bago ang aksidente, may kakaibang lalaki siyang nakitang umaaligid sa sasakyan ni Raviel sa parking area. Hindi niya noon naisip na mahalaga iyon, ngunit matapos ang nangyari, bumalik sa kanya ang lahat. "Sigurado ka bang may kinalaman iyon sa aksidente?" tanong ng abogado. "Hindi ko po sinasabing sigurado ako," sagot ni Mang Odon. "Ang sinasabi ko, hindi normal ang nakita ko, at hindi rin normal na biglong mawalan ng preno ang sasakyang bagong napacheck ni Sir Raviel." Walang direktang hatol tungkol sa aksidente dahil kulang ang ebidensyang para patunayang sinadya iyon ng isang partikular na tao. Ngunit sa bigat ng mga financial crimes at pandarayang napatunayan ni Crisanto at Tobias, hindi na iyon nakabawas sa pananagutan ni Crisanto at Tobias. Tumistigo rin si Nurse Corazon tungkol sa huling bilin ni Raviel. Hindi niya narinig ang lahat, ngunit
nakita niya ang estado ni Raviel nung hiniling niyang kausapin si Stella at Attorney Palangka. Sa palagay mo ba malinaw ang isip niya noon? Tanong ng piskal. Opo, sagot ni Nurse Corazon. Mahina ang katawan niya, pero alam niya ang sinasabi niya. Kapag binabanggit niya ang pangalan ni Stella, malinaw ang boses niya. Para siyang nagmamadaling iiwan ng isang bagay na mahalaga. Pagkatapos, tinawag si Stella. Habang naglalakad siya papuntang witness stand, parang bumagal ang lahat. Narinig niya ang sariling hakbang. Narinig niya ang maihinang bulong-bulong sa likod. Nakita niya si Crisanta na umiwas ng tingin. Nakita niya si Doña Severina na nakayuko. At sa gitna ng kaba, naalala niya ang tinig ni Raviel nung sinabi nitong, "Itutuloy mo." Nang umupo siya, itinaas niya ang kanang hakbang at nanumpa. Mrs. Stella Abad Loreto, sinimula ng piskal, ano ang relasyon mo kay Raviel Loreto? Asawa po niya, at kaibigan, at kasama sa pangarap. May ilang sandaling natahimik ang korte. Ipinakita sa kanya ang huling sulat ni Raviel. Kinilala niya ang sulat hando niya, pati ang pirma. Pagkatapos, binasa ng piskal ang bahagi ng sulat kung saan malinaw na sinabi ni Raviel na ang mga lupang nakapangalan kay Stella ay binili gamit ang sariling ipon niya at nais niyang gamitin iyon para sa learning center. Nasa sulat din ang hilahan niya sa pandaraya ni Crisanto at bilinin niyang ibigay na kahat kay Attorney Palangka kung may mangyaring masama sa kanya. Nang tinanong si Stella kung bakit niya itinuloy ang kaso kahit marami siyang natanggap na paninira, hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa bahagi ng kung saan nakaupo ang mga manggagawa. Dahil hindi lang po ako ang namatayan. Nawalan ako ng asawa. Pero ang mga manggagawa, nawalan ng sahod, ng tiwala, ng kabuhayan. Ang mga bata, muntik nang mawalan ng pangarap na ipinangako ni Raviel. Kung nanahimik ako, parang hinayaan kong mamatay ulit siya sa bawat kasinungalingang ikakalat nila. Sa panig ni Crisanto, hindi na nakapagsalita ang ilang kamag-anak. Maging si Graciel na dumalo sa hearing ngunit nakaupo sa likod at halos ayaw magpakilala ay hindi makatingin ng diretsyo. Lumabas ang hatol ilang buwan matapos ang huling pagdinig. Si Tobias Relin ay napatunayang nagkasala sa pandaraya, falsifikasyon at pakikipagsabwatan sa financial fraud ng kumpanya. Si Crisanto Loreto naman ay nahatulan din ng pagkakakulong at pagbabayad ng danyo sa mga manggagawa at sa mga proyektong nalugi dahil sa kanyang ginawa. Hindi man naisang pa sa kanya ang kasong kaugnay ng aksidente dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya, ang bigat ng napatunayang krimen ay sapat upang tuluyan siyang managot sa batas. Nang marinig ang hatol, napaupo si Doña Severina at napahawak sa dibdib. Hindi iyon ang tagumpay na dati niyang inaasam. Wala nang saysay ang pera, pangalan at ari-arian habang nakikita niyang ang sarili niyang anak ay dinadala palabas ng korte na may posa sa kamay. Bago tuluyang ilabas si Crisanto, napatingin siya kay Stella. "Masaya ka na?" Mapait niyang tanong. Tahimik siyang tinignan ni Stella. "Hindi, walang kasiyahan sa paggawasak ng pamilya. Pero may kapayapaan sa katotohanang hindi na kayo makakasakit ng iba." Walang naisagot si Crisanto. Yumuko siya at nagpatuloy palabas. Sa labas ng korte, habang unti-unting umaalis ang mga tao, lumapit si Doña Severina kay Stella. Mabagal ang hakbang nito, parang bawat hakbang ay pag-aamin sa mga taong sinayang niya sa pagmamataas. "Stella?" Mahinang tawag niya. Huminto si Stella, ngulit hindi agad lumapit. Naroon pagitan nila ang mga taong insulto, luha at pagmamaliit. "Alam kong wala akong karapatang humingi nito," sabi Severina, nanginginig ang boses. "Hindi ko nakita kung sino ka. Mas pinili kong protektahan ang pangalan namin kaysa kilalanin ang babaeng minahal ng anak ko." Tahimik si Stella. Sa loob niya bumalik ang lahat. Ang bakery kung saan siya binaliwarata ni Graciel, ang lamay kung saan binilang ni Severina ang perang makukuha, ang mga gabing umuwi siyang durog dahil pakiramdam niya wala siyang lugar sa pamilyang Loreto. "Doña Severina," sagot niya sa wakas, "hindi ko kayang sabihin na parang walang nangyari. Hindi ganun kadali ang pagpapatawad."
Tumulo ang luha ng matanda. Alam ko. Pero ayoko na ring mabuhay na dala-dala kayo sa dibdib ko araw-araw. Pinapatawad ko kayo hindi dahil maliit ang ginawa ninyo, kundi dahil pagod na akong hayaang sirain pa ng galit ang natitirang buhay ko. Napayuko si Severina at napaiyak ng tahimik. Hindi siya niyakap ni Stella. Hindi rin siya itinaboy. Sapat na ang sandaling iyon para maunawaan nilang ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik sa dati, kundi pagsasara ng sugat na matagal nang bukas. Makalipas ng ilang buwan, dumalaw si Severina sa Rabiel Loreto Learning House. Hindi siya dumating na may kasamang bodyguard o magarang sasakyan. Tahimik lang siyang bumaba, may dalang kahon ng bagong libro at ilang gamit sa paaralan. Sinalubong siya ni Mila sa gate, medyo alanganin pa rin, ngunit pinasok siya. Sa loob, nakita ni Severina ang mga batang nagbabasa. Nakita niya si Basti na nagtuturo sa mas batang estudyante. Nakita niya si Luningning na nag-aayos ng first aid corner kasama si Nurse Corazon. Nakita niya ang litrato ni Raviel sa pader, hindi nakasuot ng mamahaling coat, kundi simpleng polo at nakangiti habang may hawak na libro. Doon tuluyang napaiyak si Severina. Ganito pala siya dapat alalahanin, bulong niya. Hindi sa yaman, hindi sa negosyo, kundi sa kabutihang iniwan niya. Tumayo si Stella sa tabi niya. Iyan po ang Rabiel na nakilala ko. Ang sakit isipin na anak ko siya, pero parang ikaw ang mas nakakilala sa kanya. Hindi sumagot si Stella. May mga katotohanang hindi na kailangang dagdagan ng salita. Lumipas pa ang 2 taon. Ang dating Rabiel Loreto Learning House ay lumaki at naging Bahay Rabiel at Stella, isang learning and livelihood center para sa mga bata, byuda, manggagawa at kabataang gustong bumalik sa pag-aaral. Tinulungan ni Selmo na maging maayos ang accounting nito. Si Mang Odon ang naging tagapangasiwa ng transportasyon kapag may outreach. Si Mila naman ang namahala sa kusina at feeding program. Si Sir Elpidio naman ang tumulong sa curriculum. Si Nurse Corazon naman ay naglunsad ng monthly health day. Maging si Kapitan Isauro ay tumulong sa pagkuha ng permit para sa expansion. Si Basti na nakapagtapos ng high school na may karangalan ay kumuha ng kursong education dahil gusto raw siyang maging guro tulad ni Stella. Si Luningning naman ay nakapasok sa nursing school scholarship, dala ang pangakong babalik siya sa bayan upang tumulong sa health program ng center. Si Graciel matapang mabunyag ang pakikisabwatan niya sa paninira kay Stella na wala sa dating social circle. May mga taong tinalikuran siya nang nawalan ng pakinabang ang apelyido niya. Kaulaman, lumipat siya sa Manila at nagtrabaho ng ordinaryong empleyado sa isang maliit na events company. Hindi siya biglang naging mabait sa isang gabi, ngumit natutunan niya na hindi pala sapat ang ganda at yabang kapag wala kang taong tunay na gumagalang sa'yo. Si Doña Severina ay hindi na bumalik sa dating pagiging makapangyarihang reyna ng mansyon. Ibinenta niya ang ilang alhas para makatulong sa pagbabayad ng utang na iniwan ng gulo sa kumpanya. Paminsan-minsan pumupunta siya sa bahay Rabiel at Stella hindi para mamuno, kundi para tahimik lang magbasa ng kwento sa mga batang hindi siya kilala kilang Doña, kundi Lola Severina. Sa bawat batang nakikinig sa kanya, unti-unti niyang binabayaran ang mga taong inaksaya niya sa pagmamataas. Sa ika-5 anibersaryo ng pagkakatatag ng center, nagkaroon ng simpleng programa. May mga batang umawit, may mga pamagulang na nagpasalamat, at may mga dating trabahador na mayon ay may maliliit ng negosyo dahil sa livelihood chaining. Sa dulo ng programa, tinawag si Stella sa harap. Suot niya ang simpleng bestidang kulay puti. Wala siyang mamahaling alhas bukod sa ringing na ibinigay ni Rabiel noong kasal nila. Habang nakatayo siya sa harap ng maraming tao, napatingin siya sa lumang litrato ng asawa na nakalagay malapit sa entabla. Maraming taon na ang nakalipas. Simula ni Stella, akala ko nang mawala si Rabiel, mawawala na rin ang lahat ng pangarap namin. Akala ko ang pagiging byuda ay katapusan ng buhay na binuo ko. Pero natutunan ko na may mga pagmamahal palang hindi natatapos sa kamatayan. Nagiging ilaw sila, nagiging daan, nagiging lakas para sa iba. Tahimik ang lahat. Ang lugar na ito ay hindi lang alaala ng isang mabuting tao, pagpapatuloy niya. Ito ay patunay na ang kasakiman, gaano man kalakas,
ay hindi kailanman mas matibay kaysa sa kabutihang ipinagpapatulay ng maraming puso. Sa gilid, pinunasan ni Mang Odon ang luha. Si Mila ay yumakap kay Tia Benilda. Si Severina ay nakaupo sa likod, tahimik na umiiyak, hindi dahil napahiya, kundi dahil sa wakas ay natutunan niyang magmahal ng walang hinihinging kapalit. Pagkatapos ng programa, nang makaalis na ang karamihan, naiwan si Stella sa maliit na garden sa likod ng center. Doon itinanim ang isang puno ng nara sa araw na binuksan ng unang silid-aralan. Sa ilalim nito, may maliit na bato may nakaukit na pangalan ni Raviel. Lumuhod si Stella at inilapag ang isang puting rosas. "Natupad natin," bulong niya. "Hindi eksakto sa paraan na pinangarap natin, pero natupad." Hinangin ang mga dahon ng nara. Sa malayo, naririnig ang tawanan ng mga bata at ang boses ni Basti na nagtuturo ng pagbasa sa mas bata. May amoy ng sopas mula sa kusina ni Mila. May tunog ng martilyo mula sa bagong itinatayong silid. Buhay na buhay ang paligid. Hinawakan ni Stella ang singsing sa kanyang daliri. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na mabigat ang alaala ni Raviel. Masakit pa rin, oo, ngulit hindi na ito tanitala. Isa na itong tahimik na gabay. Tumayo siya at tumingin sa gusaling minsang nagsimula lang bilang drawing sa notebook. Sa pader nito, malinaw na nakasulat ang pangalan, Bahay Raviel at Stella. Hindi niya inilagay ang pangalan niya roon para ipagmalaki ang sarili. Inilagay niya iyon dahil natutunan niyang hindi masamang kilalanin ang sariling lakas. Sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang tawaging siyang walang pinanggalingan. Ngayon, alam niyang ang tunay na pinanggalingan niya ay hindi yaman, hindi apelyido, at hindi mansyon. Ang pinanggalingan niya ay kabutihang itinuro ng kanyang mga magulang, tiyagang itinanim ni Tia Benilda, pagmamahal na ibinigay ni Raviel, at tapang na natuklasan niya sa sariling puso. Sa huli, hindi nakuha ni Doña Severina ang perang inaasam niya sa lamay. Hindi nagtagumpay sina Crisanto at Tobias na ibaon ang katotohanan. Hindi rin nasira si Stella sa mga paninirang ibinato sa kanya. Sa halip, siya ang naging tulay ng pagbabago sa bayang minsang nakasaksi sa kanyang pagluha. At mula sa babaeng pinunasan ng luha sa tabi ng kabaong ng asawa, siya ay naging Stella Abad Loreto, guro, biyuda, tagapagtayo ng pangarap, at patunay na kahit durugin ka ng mundo, ay maaari ka pa ring bumangon ng hindi nagiging katulad ng mga taong sumira sa iyo.